Noong ika-15 siglo, sa gitna ng matatarik na kabundukan ng Peru, may itinayong lungsod na tila imposible. Isang syudad na nakasabit sa gilid ng bangin, walang bakal, walang gulong, walang modernong kagamitan. Ngunit nakapagpatayo ang mga Inka ng mahigit 200 estruktura na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin. Ito ang Machu Picchu. Mahigit 400 taon itong itinago ng mga bundok at kagubatan bago muling nakilala ng buong mundo noong 1911. Ngunit isang tanong ang hanggang ngayon ay bumabagabag sa mga historiador. Bakit itinayo ng mga Inka ang Machu Picchu sa isang napakataas na lugar? Ngayong araw susuriin natin ang mga ebidensya upang maunawaan ang isa sa pinakamalaking misteryo ng sinaunang daigdig. Bago natin maintindihan ang Machu Picchu, kailangan muna nating kilalanin ang mga taong nagtayo nito. Noong ika-15 siglo, ang Imperyong Inka ang pinakamakapangyarihang sibilisasyon sa Timog Amerika. Sa panahong ito, isang pinunong nagngangalang Pachacuti Inca Yupanqui ang umakyat sa trono. Ang Machu Picchu ay matatagpuan sa taas na humigit kumulang 2,430 metro mula sa antas ng dagat. Napapalibutan ito ng matatarik na bundok at malalim na lambak ng ilog Urubamba. Kapag tiningnan mula sa malayo, tila natural na bahagi lamang ito ng kabundukan. Ayon sa mga mananaliksik, may 3 pangunahing dahilan. Una, ang lokasyon ay may malaking espiritual na kahalagahan sa mga Inka. Para sa mga Inka, ang mga bundok ay hindi basta bato lamang. Naniniwala sila na ang mga ito ay mga banal na nilalang. Tinatawag nila itong mga apu o espiritu ng bundok. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang disenyo ng lungsod ay isinama sa natural na anyo ng mga bundok sa paligid nito. Isa sa pinakatinatanggap na teorya ngayon ay nagsasabing ang Machu Picchu ay isang royal estate. Dito maaring nagpapahinga ang hari, nagsasagawa ng mga seremonya at tumatanggap ng mahahalagang bisita. Mas sopistikado ang mga ito kaysa sa karaniwang tahanan. Dahil dito maraming eksperto ang naniniwalang para ito sa mga maharlika. Isa sa pinakamalaking hiwaga ng Machu Picchu ay ang paraan ng pagtatayo nito. Ang mga bato ay pinagdugtong ng walang semento. Dahil madalas ang lindol sa Andes, ang mga batong ito ay bahagyang gumagalaw kapag may pagyanig at bumabalik sa dating pwesto. Ito ang dahilan kung bakit nakatayo pa rin ang marami sa mga gusali matapos ang daan-daang taon. Isa sa pinakamahalagang gusali sa Machu Picchu ay ang Temple of the Sun. Para sa mga Inka, si Inti, ang Diyos ng Araw, ay isa sa pinakamakapangyarihang Diyos. May mga bintana at istrukturang nakahanay sa pagsikat at paglubog ng araw sa ilang partikular na panahon ng taon. Ipinapakita nito na may malalim silang kaalaman sa astronomiya. Hindi lamang sila nagtayo ng lungsod, nagtayo sila ng isang lugar na nakahanay sa galaw ng kalangitan. Sa gitna ng Machu Picchu ay matatagpuan ang isang misteryosong batong tinatawag na Intihuatana. Ang pangalan nito ay kadalasang isinasalin bilang Hitching Post of the Sun. Maraming eksperto ang naniniwalang ginagamit ito para sa mga ritual. Bagamat hindi pa ganap na nauunawaan ang eksaktong gamit nito, malinaw na mahalaga ito sa relihiyon at astronomiya ng mga Inka. Isa ito sa mga pinakakilalang simbolo ng Machu Picchu hanggang sa kasalukuyan. Ito ang isa pang malaking misteryo. Bakit iniwan ng mga Inka ang Machu Picchu? Walang malinaw na sagot. Gayunpaman, alam nating nang dumating ang mga Espanyol noong ika-16 na siglo, nagsimulang bumagsak ang Imperyong Inka. May mga pag-aaral ding nagsasabing maaring nagkaroon ng problema sa supply ng tubig. Anuman ang dahilan, unti-unting iniwan ang lugar at nilamon ng kagubatan sa loob ng maraming siglo. Noong Hulyo 24, 1911, dumating sa lugar ang Amerikanong historiador na si Hiram Bingham. Mahalagang tandaan na hindi niya natuklasan ang Machu Picchu. Alam na ito ng mga lokal na komunidad sa rehiyon. Ngunit si Bingham ang nagdala ng lugar sa atensyon ng Pandaigdigang Akademya at nagsimula ng malawakang pag-aaral dito. Noong 1983, kinilala ang Machu Picchu bilang isang UNESCO World Heritage Site. Ngayon ito ay isa sa pinakamahalagang archaeological site sa buong mundo. Dinarayo ito ng mahigit 1 milyong turista. Ngunit kasabay ng kasikatan nito
ay ang hamon ng pangangalaga. Nagpatupad ang Peru ng mga limitasyon upang maprotektahan ang lugar. Mahigit 500 taon na ang nakalipas mula nang maitayo ang Machu Picchu. Marami pa rin tayong hindi alam, hindi aksidente ang lokasyon nito. Ito ay maingat na itinayong sentro ng kapangyarihan at kultura ng mga Inca. Sa tuktok ng mga bundok ng Peru, iniwan nila ang isang mensahe para sa hinaharap. Kahit walang makabagong teknolohiya, kayang lumikha ng tao ng mga obra maestrang hahangaang muli pagkalipas ng maraming siglo. At hanggang ngayon, patuloy pa ring binubulong ng mga bato ng Machu Picchu ang mga lihim ng isang nawawalang imperyo. Sa loob ng mahigit 5 siglo, nanatiling nakatayo ang Machu Picchu sa gitna ng mga ulap at kabundukan ng Peru. Isang tahimik na saksi sa kadakilaan ng imperyong Inca. Bakit eksaktong pinili ang lugar na iyon? Sa bawat batong nakahanay ng perpekto at sa bawat hagdang inukit sa bundok, makikita ang talino at pananampalataya. Ang Machu Picchu ay hindi lamang isang lumang lungsod. Isa itong paalala na ang mga dakilang likha ay maaaring mabuhay ng matagal. Ito ang Machu Picchu, ang nawawalang lungsod sa ulap na hanggang ngayon ay patuloy na humahanga sa buong sangkatauhan. Aral ng kuwento. Ang Machu Picchu ay patunay na ang kaalaman, sipag at pagkakaisa ng tao ay kayang lumikha ng mga bagay na tatagal sa loob ng maraming siglo. Ipinapakita nito na kahit walang makabagong teknolohiya, nakagawa ang mga sinaunang tao ng mga kahangahangang estrukturang humahamon sa ating pag-unawa hanggang sa kasalukuyan. Ang kasaysayan ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito ay gabay upang mas maunawaan natin ang ating kasalukuyan at hinaharap. Author's Notes. Ang dokumentaryong ito ay nilikha batay sa mga makasaysayang tala, arkeolohikal na ebidensya at mga pag-aaral ng mga eksperto tungkol sa Machu Picchu. Layunin nitong magbigay ng kaalaman at inspirasyon habang pinananatili ang katumpakan ng impormasyon sa abot ng makakaya. Maraming salamat sa panunood. Kung nais mo pa ng mas marami pang dokumentaryo tungkol sa mga sinaunang kabihasnan at misteryo ng kasaysayan, huwag kalimutang suportahan ang channel para sa mga kamangha-manghang lugar sa mundo. Hanggang sa muli,